Nagpanggap na bulag ang mayamang dalaga para masaksihan niya mismo ang ginagawang kalukuhan ng kanyang fiancé. At ganito nga ang naging bunga sa lahat ng kanyang ginawa. Mapatawad pa kaya ni Camille ang ginawang panuloko ng fiancé na nagdulot sa kanya ng kirot sa kanyang puso? Matagal ng panahon na gustong magkaroon ng kasintahan ang dalagang si Camille. Ngunit laging sumasagi sa kanyang isipan paano kung isang araw ay mapunta siya sa isang lalaking hindi siya pahalagahan. Lagi itong pinipilit ng kanyang lola Elsa na kailangan niyang magkaroon ng boyfriend habang buhay pa ang matanda. Pero lola, paano kung hindi niya ako tunay na mahal? Baka pera lang ang habol niya sa atin. Kaya nga Camille, may nais akong ipakilala sa iyo. Isa ring may kaya sa buhay ang pamilya. Sagutin mo siya. At kapag nagkamabutihan na kayo, pwede na kayong magpakasal. Maraming beses na binabalik-balikan ni Camille ang payo ng kanyang lola. Isang araw noon ay ikinagulat ng dalaga ang pagdating ng isang gwapong lalaki sa kanilang tahanan. Marahil ito na yata ang lalaking tinutukoy ng kanyang lola Elsa. Agad namang binuksan ng katulong ang naturang gate para patuloyin ang naturang lalaki na may hawak na mga bulaklak. Magandang araw po sa inyo binibining Camille. Hindi nga ako nagkamali sa sinabi ng lola niyo sa akin. Napakaganda mo. Narito ako para personal na iabot sa iyo itong bulaklak. Kung maganda at kakit-akit ang mga bulaklak na ito, mas higit ka pa doon. Ako nga pala si Anthony Villarica, soon to be the CEO and the President of Villarica Group of Companies. Oh, magandang araw sa iyo, Mr. Anthony Villarica. Natutuwa ako at binigyan mo ng oras at panahon ang pagbisita dito sa aming tahanan. Miss Camille, syempre, isa ang lola mo kung bakit naging successful ang kumpanyang minamanage ko ngayon. Kaya malaki ang utang na loob ko sa lola mo at higit sa lahat, ikaw. Gusto kitang makilala ng lubos. Sana hindi lang ito ang huling beses na magkita tayo. Gusto kong sa sunod na pagkakataon ay mag-dinner tayo ng dalawa sa labas. Sige, Mr. Villarica. Kung hindi naman masama, bakit hindi? Kung ganun, Miss Camille, babalik ako dito bukas at sunduin kita. Hihingin na ako ng permiso sa lola mo. Paano? Hindi na ako magtatagal. Pupunta na ako sa office dahil mamiting pa ako doon sa bagong investors. Inabot ng lalaki ang hawak nito mga bulaklak sabay halik sa pisngi ng dalaga at agad na nitong umalis. Nako, Senyorita Camille, ang gwapo naman ni Mr. Villarica. Sa tingin ko, bagay kayong dalawa. At sigurado akong hindi nagkamali sa pagpili ang lola mo. Ewan ko ba, Manang Violi, hindi pa ako kumbinsido sa kanya eh. Siguro dahil ngayon lang kami nagkita sa unang pagkakataon. Kailangan ko muna siyang kilatisin ng mabuti. Nako, senyorita, hindi ka naman siguro ipapahamak ng lola mo. Gusto ng lola mo na maging masaya ka at maganda ang kinabukasan mo. Alam ko naman yun, Yaya Violi. Pero paano kung dumating ang panahon na mali pala ang naging desisyon ko? Senyorita naman, hindi nyo naman malalaman kung hindi nyo subukan, di ba? Meron pa kayong sapat na panahon para makilala siya ng maigi. Pero kung hindi talaga siya ang tinitibok ng puso mo, marahil may tamang panahon para makilala mo ang the one mo. Salamat talaga, Yaya Violi, sa payo mo. Hayaan mo, malay natin. Si Anthony na pala ang nakatadhana sa akin. Sige na, Yaya. Pakisabi na lang kay Lola kapag dumating na siya na pumunta lang ako sa kaibigan kong si Marjorie. Napayuko na lamang itong si Manang Violi bilang pagsang-ayon sa ibinilin ng dalaga. Lumabas na itong si Camille gamit ang sasakyang iniregalo noon ng kanyang lola sa kanyang 18th birthday. Gusto niyang kausapin ng kaibigan kung ano ang kanyang maimungkahi nito sa kanya. Camille, nakakagulat ka naman? Alam ko na kung bakit ka na parito. Siguro, kinukulit ka na naman ng Lola Elsa mo, no? Hindi naman, Marjorie. Ang totoo, meron ang gustong makipag-date sa akin bukas. Si Mr. Anthony Villarica.
What? Yung CEO ng Villarica Group of Company? Oo, siya nga. Wait, teka lang. Bakit mo siya kilala, Marjorie? Bakit hindi? Alam mo bang palaging nasa news ang kanilang company? Kaya sikat sila pagdating sa larangan ng negosyo. Well, kung siya ang lalaking maliligaw mo, huwag mo nang patagalin pa, friend. Maswerte ka sa kanya, Camille. Ewan ko ba, Marjorie, pero sige na nga, susubukan ko. Camille, huwag mo lang subukan. Gawin mo na. Bihira lang ngayon sa lalaki ang magpakita ng totoong pagmamahal. And guess what, friend? Isa pa siyang CEO. Kaya kung ako sa'yo, kapag nangligaw na sa'yo sa Mr. Villarica, sagutin mo na. Anyway, pwede mo ba akong samahan? Meron kasi akong bibilin sa mall. Oo naman, bakit hindi? Para naman makapag-relax din ako. Sa kabilang dako naman ay hindi malaman ni Jude ang kanyang gagawin matapos sabay sumakbilang buhay ang kanyang mga magulang dahil sa pagkalugi ng kanilang negosyong ipinundar. Ngunit hindi kumbinsido ang binata sa nangyaring investigasyon. Gusto niyang muling magpaimbestiga ang pangyaring iyon kung may taong sangkot dito. Ngunit paano? Wala man lang perang binilin sa kanya. Bukod pa dito ay binabawi ng bangko ang kanilang bahay. Kaya naman sa mga sandaling iyon, sarili na lamang ni Jude ang kanyang daladala. Hindi alam kung saan patungo. Bago tuluyang nilisan ni Jude ang kanilang tahanan, muli siyang pumasok sa kanyang kwarto at kinuha ang espesyal na regalo noon ng kanyang ina, ang kanyang kwintas na tinuring niyang mahalagang kayamanan mula sa magulang. Samantalang nagkaroon naman ng pagkakataon para makausap ni Anthony itong si Elsa matapos itong dumalo sa meeting ng kumpanya. Iho, kumusta? Nagkausap na ba kayo ng apo ko? Oo, Lola Elsa. Tama nga kayo, magandang apo ninyo. Ang totoo, iyaya ko na siyang mag-dinner bukas. Nako, kung ganun Mr. Villarica, walang problema sa akin. Ikaw na ang bahalang lumiskarte kung paano mapalapit sa iyo ang loob ng apo ko. At kung mangyari man iyon, magiging partnership na tayo sa negosyo. Tama ka, Mrs. Montefalcon. So, paano, Mr. Villarica? Alis mo na ako dahil may iba pa akong gagawin. Samantalang habang nasa parking area naman ng mall ang dalawang dalaga ay napansin nila ang isang binata na nasa isang sulok at muntik nang mahagip ng sakyan habang papark pa lamang ito. Nako, kuya, pwede ka bang umalis dyan? Baka mahagip ka ng sasakyan. Ngunit walang naging imik ang lalaki. Kuya, nakikinig ka ba? Umalis ka muna please. Ngunit nakatitig lamang kay Camille ang binata. Ay, pasensya na po kayo miss. Hindi ko na malaya na meron na palang sasakyan dito. Dapat binunggo niyo lamang ako miss. Wala naman kasing mahalaga ang buhay ko dito sa mundong ito eh. Ha? Kuya, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Masarap mabuhay. Paano ba maging masarap na buhay sa mundong ito? Kung wala namang magulang mo, hindi ko alam kung paano ako magsimula. Kaya pakiusap, banggain mo na lamang ako. Huwag ka na mag-alala. Wala ka namang pamanagutan dito eh. Maya-maya pa lumapit sa harapan ng sasakyan itong si Marjorie. Camille, hindi ka pa ba tapos mag-park? Tapos na ako. Marjorie, meron kasing lalaking nakaupo sa dulo at muntik kong mabangga. Ano? Teka lang, paalisin ko lang lalaking iyon. Walang hiya ka? Magdamay ka pa ng ibang tao? Hoy kuya, gusto mo bang maging durog dyan? Umalis ka nga dyan. Kung ayaw mong umalis, tatawag ako ng gwardya para paalisin ka. Bigla na lamang tumayo ang lalaki at dahan-dahang naglakad palayo. Habang inayos naman ni Camille ang kanyang sasakyan sa pagparking. Samantalang matapos magparking ay tumuloy naman sila sa loob ng mall para mamili itong si Marjorie. Camille, ano ka ba? Huwag mo nga isipin ang lalaking iyon. Hindi mo naman siya nabangga, hindi ba? Oo Marjorie, pero alam mo, naawa ko sa kanya. Ramdam ko rin yung nararamdaman niya. Lalo na noong nawala rin ang mga magulang ko at lumaki na lang ako sa puder ni Lola. Friend,
Hindi natin alam kung nagsasabi nga ba siya talaga ng totoo. Ang lalaking iyon. Malay natin, isang modus ang kanyang ginagawa at hingi siya ng malaking halaga sa'yo. Mabuti na lang at pinaalis ko siya. Kaya huwag mo siyang alalahanin. Ang mabuti pa, umili na tayo ng mga damit. Tingnan mo, bagay ito sa'yo. Para sa date niyong dalawa ni Anthony Villarica. Ha? Ito ba talaga ang ipapasuot mo sa akin? Para namang nakakahiya eh. Camille, bagay ito sa'yo at saka para mas malalo kang ma-attract sa'yo ang CEO. Matapos ng kanilang pamimili ay lumabas na rin sila sa mall at muling bumalik sa tahanan ni na Marjorie. Naunang umalis itong si Marjorie sakay ng kanyang sasakyan. Kasunod naman itong si Camille. Ilang layo pa lamang mula sa mall habang nagumaniho ng sasakyan ay hinahanap niya ng tingin ng lalaking nakita niya kanina na sana'y makita niya itong muli. Dumaan ng kanilang sasakyan sa isang tulay. Hindi niya inaasahan na doon niya makikita ang lalaki habang akma na itong tatalon sa ibaba ng tulay. Kaya naman ay agad niya itong pinusinahan para hindi ito matuloy sa pagtalon. Ikaw na naman, bakit sa tuwing may gagawin ako sa sarili ko ay nariyan ka? Kuya, huwag mong ituloy yan. Kung may problema ka, baka pwede nating pag-usapan. Baka makatulong ako sa'yo. Ano bang kailangan mo? Karamay? Trabaho? Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng trabaho. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Bumaba itong si Camille para pakalmahin ang lalaki. Samantalang natataka naman itong si Marjorie kung bakit wala sa kanyang likuran ang sasakyan ng kaibigan. Nako, nasaan na naman kaya si Camille? Bakit bigla na lang siyang nawawala? Binalikan ni Marjorie itong si Camille at doon niya nakita na may kausap itong lalaki kanina. Camille, ano bang ginagawa mo dyan? Kanina pa kita hinahanap ah. Marjorie, pasensya ka na. Ito kasing lalaking to eh. Gustong tumalon kaya pinigilan ko. Ikaw? Ikaw na naman? Ano ba problema mo sa buhay ha? Ikaw yung lalaki kanina sa parking lot na muntik na mabangga ni Camille. Pasensya na kayo. Hindi ko naman kasi nais na habalahin kayo eh. Ang hirap pala kapag mawalan ka namang magulang ano? Nalugi pang kumpanya. Tapos walang ka mag-anak. Ay, hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako na lang siguro mag-isa dito sa mundo eh. Kaya wala akong karamay sa buhay. Parang pasan ko ang mundo. Ang sakit eh. Natahimik na lamang ang dalawa sa kanilang nalaman sa lalaki. At hindi sila nagdalawang isip na tulungan ito para muling makabangon. Kuya, ako nga pala si Camille. At ito naman si Marjorie, kaibigan ko. Ano ba pangalan mo kuya? Ako nga pala si Jude. Jude, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Marjorie. Hindi ba friend? Oo Jude, si Camille na ang bahala sa'yo. Hindi na dumaan sa tahanan ni Marjorie itong si Camille bagkos ay pinasakay niya itong si Jude sa kanyang sasakyan at dumiretso na lamang sa kanilang tahanan. Senyorita Camille, mabuti naman at nakauwi na kayo. Camille, kanina pa kayo hinahanap ng Lula Elsa mo. Pero sinabi ko na lang na may lakad kayo ng kaibigan mo. Teka lang, sino yung binatang kasama mo? Iyaya, siya nga pala si Jude. At siya ang makasama nyo dito sa mansyon. Kapag may kailangan kayo, pwede nyo siyang utusan. At siya rin ang magiging hardinero natin. Nako, senyorita, sa gwapo niyang yan, hindi ba siya nakapag-aral para pumatol sa ganitong trabaho? Hindi ko alam, Yaya Violi. Sa ngayon, ang mahalaga ay mabigyan ko siya ng trabaho kahit papaano. Jude, sumama ka kay Yaya Violi. Ituturo niya sa iyo ang magiging kwarto mo. Pupunta lang ako kay Lola. Agad namang hinatid ni Yaya Violi ang binata sa kanyang magiging salid. Iho, sigurado ka ba sa pinapasukan mo? Pwede ka namang maghanap ng ibang trabaho. Sigurado akong marami kang mapapasukan. Pero kung ito lang talaga ang pinili mo, wala naman akong magagawa. Salamat man ng Violi sa pag-unawa mo. Marahil, gagawin ko rin yung sinabi mo sa tamang panahon. Siya nga pala. Kapag oras ng pagkain natin, hindi tayo pwedeng sumabay sa kanila bilang respeto.
Sige na, magpahinga ka muna. Tatawagin na lang kita para kumain. At bukas, magdidilig ka ng mga halaman. Sige po Manang Violi, maraming salamat. Samantalang nagkaharap naman sina Camille at Elsa. Lola! Oh, Camille, kumusta? Nagkita na ba kayo ni Anthony Villarica? Oo, Lola. Sa katunayan nga, meron kaming special date bukas. Para naman, mas lalo ko siyang makilala, Lola. Mabuti naman, Camille. Nakakasigurado akong mabait siya at responsableng lalaki. Siya nga pala, Lola. Meron akong nakitang binata kanina. Muntik na siyang tumalon sa tulay dahil sa problema sa pamilya. Kaya tinulungan ko siya at pinasok ko dito bilang hardinero. Ayos lang ba sa'yo, Lola? Naku, Camille, hindi ba tayo magkaproblema sa lalaking iyan? Lola, mukhang hindi naman siguro. Mukhang nagsasabi naman ito ng katotohanan. Ikaw ang bahala, Camille. Kinabukasan maagang gumising itong si Jude para gawin ang inutos sa kanya ni Yaya Violi, ang magdilig ng mga halaman sa hardin. Nakasuot lamang ito ng manipis na t-shirt habang diniligan ang mga halaman. Samantalang mula naman sa second floor sa kwarto ng dalaga ay pagbangon nito ay agad siyang sumilip sa bintana para pagmasdan ng mga halaman. Nakita niya si Jude habang nagdidilig ito. Umagang-umaga pa lamang ay nag-iba na ang pakiramdam ni Camille dahil sa pagkakita nito sa binata. Bakat kasi ang mga muscle nito sa suot niyang manipis na damit at bigla na lamang siyang napalunok nang wala sa oras. Maya-maya pa ay napasin niyang may sasakyang huminto sa labas marahil si Anthony Villarica na ito. Bakit kaya ang aga naman yata ni Mr. Villarica? Hindi pa nga ako nakapaghanda. Kaya naman biglang agad itong bumangon para mag-asikaso na. Tumunog naman ang doorbell at binuksan naman ni Jude kung sino ito. Excuse me? Niyaran ba si Camille? Pakisabi naman na maghintay ako sa kanya dito. Sino po kayo? Aba, hindi mo ba ako kilala? Kung sino ako? Ako lang naman kasi ang fiancé ni Camille Montefalcon. Nako sir, pasensya ka na pero hindi kasi kita kilala eh. Kaya nga, ikaw na pobre ka, kilalanin mo kung sino ang kaharap mo. Uy, Mr. Villarica, ang aga mo naman yata. Pumasok ka muna. Magbihis lang ako. Ito nga pala si Jude. Kasama namin dito sa bahay. Opo, senyorita. Nagkakilala na kami. Jude, magbihis ka muna. Parang nabasa ka na yata sa pagdidilig ng mga halaman ah. Ayos lang yun naman, senyorita eh. Mas gusto ko nga na medyo mabasa ako habang nagdidilig ng mga halaman eh. Pero mamaya eh, magbihis na rin ako. Okay, ikaw ang bahala. So, tara na Anthony. Nauna nang pumasok itong si Camille habang ang dalawa naman ay parang naging masama pa ang kanilang titigan. Ikaw, matuto kang kumilatis ng tao kung sinong karap mo. Sa sunod, pwede ba? Huwag kang humarap sa kanya na manipis ang suot. Nakalalaki ka na ha? Huwag mong ipapayabang yung katawan mo sa akin. Isang bala ka lang. Sumunod na rin itong si Anthony papasok sa loob ng sala. Nako, mukhang hindi yata magandang ugali ng boyfriend ni Senyorita Camille. Kailangan kong buha ng paraan. Hindi sila nababagay. Magdudusa lang itong si Camille sa kanya. Samantalang ilang linggo na ring pabalik-balik itong si Anthony sa bahay ni na Elsa para ligawan ang apo nito. Kaya naman parang nahulog na tuloy ang damdaman ni Camille sa kanya. At lumipas nga ng ilang buwan ay sinagot ng dalaga itong si Anthony dahil napatunayan nitong totoo ang kanyang panliligaw. Labis naman ang saya ng lalaki dahil natupad na rin ang kanyang plano. Matapos ng kanilang panliligaw ay halos araw-araw may bibisita ang lalaki. Ngunit isang araw noon ay hindi inasahan ni Jude ang kanyang natuklasan. Hello, pare. Sa wakas, sinagot na ako ni Camille. Kailangan kong mapapayag agad siya na pakasalan niya ako para ako na ang tagapagmana ng kanyang mana mula sa kanyang lola. Aba pare, hindi ba mahalata ni Camille ang mga ginagawa mong yan? Mukhang masyado pang maaga yata ah. Pare, wala akong pakialam doon. Kapag umuuna siya, gagawa ko ng paraan para makasal kami agad. Magkita na lang tayo ha, mga sunod na mga araw. Kailan ko munang pag-aanin na kanyang loob ni Camille.
Sayang, malaking pera ang ilabas na kanyang lola kapag nangyari yun sa amin dalawa. Sa mga oras na iyon ay naging totoo nga ang kutob nitong si John na hindi pagmamahal ang pakay ni Anthony sa kanyang amo kundi ang perang mamanahin nito. Hindi ito maaari. Kailangan kong gumawa ng paraan na masabi ko at mapaliwanag kay Camille sa plano ng lalaking iyon. Kaya pala hindi maganda ko tupo sa kanya eh. Bago pa man makita ni Anthony itong si Jude ay agad na rin itong umalis at nagtungo sa kwarto. Samantalang lumabas na naman muli itong si Anthony at Camille. Manang Violi, meron akong tatanong sa inyo. Oh, ano naman yan, Jude? Kung pagdating sa pera ha, wala akong may papahiram sa'yo. Hindi yun. Hindi tungkol doon. Kanina kasi, narinig kong may kausap sa kabilang linya itong si Anthony. Narinig na sarili kong mga tainga. Gusto niyang pakasalan agad si Miss Camille para makuha niya ang mana nito mula sa kanyang lola. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Jude? Dahil kapag nagkamali ka lang ng dinig, baka ito ang ikakapahamak mo. Malaki ang utang na loob mo sa kanya dahil siya ang napapasok dito sa mansyon. Alam ko yun, Manang Violi. Di bali nang mawala ako sa trabahong ito, may ligtas ko lamang si Camille sa masamang plano ng lalaking yun. Sige, Jord, hayaan mo. Kapag may pagkakataon ako, sasabihin ko kay Camille ang mga nalaman ko. Anthony, nako, napaka-espesyal naman ang lugar na ito. Ano bang meron ngayon? Camille, kaya kita dinala dito dahil gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. At meron sana akong sasabihin sa iyo. Alam kong magulat ka pero totoo ito. Ano naman yun, Anthony? Kinuha ni Anthony ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Camille, sana tanggapin mo itong alok ko sa iyo. Sana hindi mo ako bibigoin. Will you marry me? Mahal na mahal kita, Camille. Anthony, baka naman nabibigla ka lang. Hindi ako nabibigla, Camille. Totoo yung sinasabi ko sa iyo. Ay ko kasing maagaw ka mula sa akin ng ibang tao. Hindi ko yun matanggap. Nakasigurado naman ako, di ba, na ito rin gusto mo, di ba? Lalo na yung lola mo. Oo, Anthony. Tinatanggap kita. Siguro, ito na ang tamang panahon para magpakasal ako. Naku, Camille, talaga? Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya na sinabi mong yan. Biglang niyakap ng binata ang kanyang fiancé. Matapos na kanilang special na date ay muling hinatid ni Anthony ang dalaga sa kanilang tahanan. At pagkatapos ay umalis na rin ito. Senyorita, kumusta? Kumusta naman ang date niyo? Mukhang nababasa ko sa mukha niyo na sobrang saya niyo. Oo, Yaya, pero hindi ko alam kung may tuturing ko ba itong masaya. Dahil nagpropose na sa akin si Anthony. Yaya, alam niyo rin naman na bago lang kami nagkakilala, di ba? Pero sa naging desisyon ko, magiging masaya si Lola. Senyorita Camille, oo, sabihin natin magiging masaya si Lola Elsa mo dahil meron ng magmamanas sa inyong negosyo. Pero paano ka? Masaya ka ba kung sakaling pakasalan mo si Anthony? Alam mo, senyorita, meron akong nalaman na balita tungkol sa kanya na hindi maganda ang pakay niya sa'yo. Ang totoo, senyorita, ang mana mula sa lula mo, ang tanging habol niya sa'yo. Yaya Violi, paano mo nalaman yan? Senyorita, kung hindi mo mamasamain, kilalalin mo munang lubos ang lalaking iyan para naman hindi kayo magsisisi sa huli. Meron lang nakapagsabi sa akin yan. Pero ang maganda, ikaw mismo ang makatuklas nito bago pa mauli ang lahat. Anong gagawin ko, Yaya Violi? Hindi naman ako papayag na pera lang ang habol niya sa akin. Magiging kawawa naman ako noon. Yaya, paano kaya kung magpanggap na lang akong isang bulag para naman ako mismo ang makatuklas ng katotohanan? Naku, tama ka niyan, senyorita. Maganda ang naisip mo. Kahit na si John, yung katuwang dito sa mansyon, na hindi niya rin malaman ang mga plano mo, pati ang lola mo, para naman isang makatotohanan ang lahat.
Sige, Yaya. Tayo lang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kailangan ko lang ng isang doktor para maging kasabot ko dito. At kung mapatunayan ko ang mga iyan, hindi matutuloy ang balak ni Anthony na pakasalan niya ako. Kinabukasan, umalis muli itong si Camille para kausapin ang kasabot nitong doktor. Tingin dito sa kalaman ng lahat maliban na lamang kay Yaya Violi. Ilang oras na nakalipas na meron tumawag sa telepono mula ang tawag sa isang ospital. Hello? Sino po sila? Dito ba ang bahay ni Miss Camille Montefalcon? Oo, bakit po? Ma'am, nasa ospital po kasi ngayon si Miss Camille. Nabunggo po kasi ng isang dump truck yung kanyang sinasakyan. At kasalukuyan po siyang nasa emergency room. Kailangan pong magtungo dito kaagad. Biglang binaba ang tawag mula sa kabilang linya. Hindi malaman ni Yaya Violi kung bahagi ba ito ng plano ng dalaga ang pagpanggap. Kaya naman ay ibinalita niya ito agad kay Elsa. Yaya Violi? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganun, kailangan natin puntahan ang apo ko. Ano pa nakain niya at umalis siya ng mag-isa? Hindi ba palagi naman silang magkasama ni Anthony? Oo, Senyora Elsa, pero bigla lang siyang umalis at hindi nagpaalam kung saan pupunta. Kung ganun, Violi, tara, samahan mo ako magtungo sa ospital ngayon na mismo. Labis ang pangamba ng matanda sa naging sitwasyon ng kanyang apo. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay nakarating na sila sa ospital. Kitang-kita nila ang naging kalagayan ni Camille. Doc, ano na ang sitwasyon ng apo ko? Mrs., ginawa naman ang lahat para sa apo niyo. Kaya lang ay kailangan matapang si Camille at makakaya niya ang lahat ng ito. Nakadepende na lamang sa kanya ang lahat. Ipanalangin natin na sana ay magising na siya. Hello? Lola Elsa, nabalitaan ko mula sa news ang nangyari kay Camille. Kumusta na siya? Anthony, kailangan ka dito sa ospital. Hanggang ngayon, hindi pa nagising si Camille. Pakiusap, pumunta ka dito. Sige Lola Elsa, pupunta ako ngayon. Hello? O pare, pumunta muna ako sa ospital. Naaksidente daw kasi si Camille kanina. Nako pare, paano yung plano mo? Baka maudlot pa yun. Oo nga pare, pero sana ayos lang siya. Nakarating na nga itong si Anthony sa ospital. Tila wala man lang siyang naging reaksyon noong nakita niya ang kalagayan ng nobya. Don't worry Lola, alam ko namang matapang si Camille. Lakasan mo lang loob mo. Halos buong araw ay naghintay ang pamilya na sana ay magising na ito. Mabuti na lang at hindi nga sila nagkamali dahil sa araw ding iyon ay nagising itong si Camille. Ngunit ikinagulat ng lahat ang naging bunga. Lola, nasaan tayo? Bakit madilim? Pwede niyo bang pakibukas ng ilaw? Iha, anong pinagsasabi mo? Apo, nakabukas naman ang ilaw. Sa katunayan nga, narito sina Anthony at Violi katabi mo. Lola, hindi ko na kayo makita. Ano ba nangyari sa akin? Hindi ko maalala. Iha, hindi mo ba alam na nabunggo ka sa isang dump truck? Lola, ang ibig bang sabihin nito ay nabulag ako? Kaya hindi ko kayo makita? Hindi ito maaari, Lola. Camille, hayaan mo. Gagawin ko ang lahat. Kukuha ko ng isang magaling na doktor para muli kang makakita. Anthony, kahit magkano pa ang magagastos ko dito, tulungan mo lang akong makahanap ng isang magaling na doktor. Hayaan niyo Lola, gagawin ko ang lahat ng paraan para muling gumaling ang fiancé ko. Samantalang habang nagsalita itong si Anthony ay naging masama naman ang tingin ni Yaya Violi sa kanya dahil alam ng matanda ang kanyang binabala kapag naging sila na ni Camille. Totoo kayang nabulag itong si Camille o pinaplano lamang niya ito para hindi matuloy ang kasal nila Anthony? Yaya Violi, ikaw muna ang magbabantay ni Camille ha. Dito sa hospital, may aasikasuhin lang ako. Sige po, senyora. Ako na po ang bahala sa kanya.
Umalis na itong si Elsa sa kwarto habang naiwan naman sina Camille at Violi. Camille, ito na ba yung bahagi ng iyong plano? Yaya Violi, totoo talagang nabulag ako. Hindi ito isang pagpapanggap lamang. Paano na yan, senyorita? Di ba ang sabi mo na magpapanggap lang ang gagawin mo? Pero bakit naging totoo ito? Ewan ko, Yaya, kung bakit ito nangyari. Kaya mas lalo akong hindi papayag na magpakasal kay Anthony. Dahil baka abandonahin lamang niya ako dahil sa wala na akong silbi. Senyorita, pwede niyo naman na ipagtapat sa lola niyo na hindi niyo talaga gusto si Anthony. Maunawaan naman siguro ng lola mo iyon. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto kaya naman ay pinagbuksan ito ni Yaya Violi. Oh, Jude, anong ginagawa mo dito? Manang Violi, pinapapunta po ako dito ni Senyora para ibigay sa inyo itong mga prutas. Sige na, Jude. Pumasok ka na sa loob. Maraming salamat, Yaya. Ma'am Camille, kumusta na po kayo? Ikaw ba yan, Jude? Ako nga po, ma'am. Heto, wala akong maaninag kahit liwanag man lang. Huwag kayong mag-alala, Senyorita. Bilang pagtulong ko sa inyo, gagawin ko rin ang makakaya ko para suklian ang mga natulong mo sa akin. Kumusta naman ang trabaho mo sa mansyon? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang po, Senyorita. Samantalang nag-uusap naman sina Anthony at Elsa. Lola, matutuloy po ba ang kasal namin ni Camille? Oo naman, Anthony. Pero kailangan mo nang gumaling si Camille bago kayo ikasal. Pero Lola, mukhang matagalan pa ang lahat eh. Anthony, hindi naman kailangan magmadali, hindi ba? Kung talagang kayong dalawa ang para sa isa't isa, matutuloy iyon. Sa ngayon, kailangan mo na akong tulungan para sa operasyon ni Camille. Magkakahanap tayo ng isang specialist na doktor. Sige Lola Elsa. Samantalang habang lumabas muna itong si Yaya Violi ay nag-usap naman ng masinsinan ang dalawa. Alam mo, Senyorita, maswerte pa rin kayo dahil maraming nagmamahal sa inyo. Isa na ako doon na malaking pagkakautang sa inyo. Pwede ko bang mahawakan ng inyong mga kamay? Oo naman, John. Pero bakit mo kailangang hawakan ang aking mga kamay? Gusto ko lang kasing mabigay sa inyo ng lakas ng loob. Salamat talaga, John. Pwede mo ba akong itayo saglit? Medyo nangangalay na kasi itong katawan ko sa kakahiga eh. Nako, Senyorita, baka kung mapano ka. Please, kahit ibangon mo lang ako sa higaan. Dahil mapilit ang dalaga, kaya naman agad itong hinawakan ni Jude sa kamay at balikat para makatayo ito. Ngunit sa pagtayo ng dalawa ay bigla itong napasubsob sa dibdib ng binata dahilan para pagyakapan ng dalawa. Pasensya na ma'am, hindi ko po sinasadya. Sorry din. Jude, medyo na out of balance lamang ako eh. Oh, anong ginagawa niyong dalawa? Senyorita, Jude. Yaya, ito kasing si ma'am. Gusto niyang tumayo. Jude, salamat sa paghatid mo nitong mga prutas. Pwede ka nang bumalik sa mansyon para gawin yung mga hindi mo pa natapos doon. Saad naman ni Yaya Violi sa kanya. Sige man ng Violi. Ma'am Camille, babalik na ako sa mansyon. Habang palabas na itong si Jude sa ospital, bigla na lamang nag-ring ang kanyang phone. Wala siyang idea kung sino ang tumawag sa kanya dahil wala naman itong ibang kamag-anak, maliban na lamang sa dati nilang abogado. Hello? Sino to? Mr. Jude Saavedra. This is Attorney Fonsalan. Mayroong ibabalita sa iyo tungkol sa pag-aksidente ng mga magulang mo. Alam mo, naghara ako ng investigador at nalaman kong hindi aksidente ang nangyari sa kanila. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, attorney? Kung ganun, may nagplano na lahat ng ito. Mr. Saavedra, meron kaming motibo kung sino ang mga salarin dito pero kailangan pa namin ng karagdagang ebidensya. At isa pang good news, pwede nyo pang mabawi ang kumpanya at ari-arian na kinuha ng bangko sa inyo. Naku, kung ganun attorney,
Isa yung magandang balita para sa akin at malaking pagbabago sa buhay ko. O sige, Mr. Saavedra. Tatawag ulit ako sa iyo kapag kumpleto na yung nakuha ko mga ebidensya at babalik sa inyo ang lahat ng nawala sa inyo. Paglabas ni Jude sa ospital, nakita niyang papasok naman itong si Anthony at nagkaharap sila. Aba, pati ba naman ang isang boy dumalaw pa sa aking magiging fiancé? Hoy ikaw, ayokong lapit ka ng lapit sa magiging asawa ko. Maliwanag ba? Anthony, bakit? Sino ka ba? Hindi pa naman kayo mag-asawa, di ba? Meron pang posibilidad na maagaw pa siya mula sa'yo. Aba naman, at marunong ka na sumagot ngayon sa akin. Ito ang tandaan mo ha. Kapag naging asawa ko na itong si Camille, tatanggalin kita sa trabaho mo at babalik ka kung saan lupalop ka nang galing. Anthony, yan kung magiging kayo nga. Pero paano kung isang kaharap mo ngayon ang isang totoong magiging asawa ni Camille o Falcon? Nagpapatawa ka ba? Isang boy? Utusan sa mansyon? Maging asawa ni Camille? Hindi ako papayag doon. Ano? Hindi ka papayag dahil gusto mong ikaw lang ang magmana ng arian ni Camille? Huli na kita, Anthony. Narinig ko mula sa iyong bibig ang balak mo siyang pakasalan dahil lamang sa mana niya. Kung tutuusin nga pwede ko nang sabihin sa kanya Pero, tinitiis ko lang ngayon. Ano? Nagpapatawa ka ba? Nasaan ang ebidensya mo? Kilala mo ba ako kung sino itong binabangga mo? Ako si Anthony de Guzman, isang kilalang negosyante dito sa lugar. Isang utusan ka lang sa mga tauhan ko. Timbog ka na. Kaya ang mabuti pa, tumahimik ka na lamang dyan at bumalik ka na sa lugar mo. Umalis ka dito, dali! Umalis na itong si Jude at sumakay na lamang ito ng taxi patungo sa mansyon ng mga Montefalcon para tapusin ang kanyang trabaho sa loob. Pero isa ngayon sa napapalakas ng loob ni Jude na magkaroon pa siya ng pagkakataon para muling maibalik ang mga nawala sa kanya. Pagdating sa mansyon ay sinalubong siya agad ni Senyora Elsa kung nabigyan niya dito ang prutas na pinamili nito. Samantalang pagpasok naman ni Anthony sa loob ay hindi niya inaasahan na may nagbabantay pala kay Camille. Camille, kumusta ka na? Gumagawa kami ng paraan para makapagtagpo ng isang espesyalistang doktor. Violi, pwede mo ba kaming iwan ni Camille at mag-usap lang kami? Pero sir, pwede naman kayong mag-usap kahit nandito ako. Ang sabi ni Senyora, kahit anong mangyari ay hindi ko siya iiwan mag-isa dito. Violi, hindi naman siya mag-isa Nandito naman ako. Gusto ko lang siya makausap and beside, boyfriend niya ako, hindi ba? Basta Mr. de Guzman, hindi ako aalis dito. Hindi ako papayag sa gusto mo. Magalit man kayo sa akin pero hindi ako aalis. Dahil sa labis na pagkainis ay kusang umalis na lamang itong si Anthony dahil medyo nabadrip ito sa ginawang pagtanggi ni Violi sa kanyang request. Badrip naman masyadong mapapiling matandang yan, nakatulong. Kailangang gagawa ko ng paraan para mapapirma ko dito sa kontrata itong si Camille. Kapag nagkaganon, magiging mag-asawa na kami sa papel at dandahan kong kukunin ang kanyang kayamanan. Pero nakakainis naman itong matandang to. Habang bulagpat si Camille, kailangan ko siyang mapapirma dito. Si Elsa, wala naman sa kanya yun Okay lang sa kanya. Pero kain ako. Makauwi na nga lang sa bahay. Yaya, umalis na ba itong si Anthony? Bakit ayaw mong pumayag na makausap kami? Senyorita, nakita ko kasing may hawak itong mga dokumento sa kanyang kamay. Paano kung papirmahin ka niya? Salamat talaga Yaya sa concern mo. Nakauwi na rin ba si Jude? Kanina pa senyorita. Baka nakarating na yun sa ngayon sa mansyon. Hello? Attorney Punsalan. Napatawag po kayo. Mr. Jude. Natuklasan na namin kung sino ang may pakana na naganap na aksidente. Ang pamilya ni Guzman, sila ang may pakana ng lahat ng mga ito kung bakit nawala ang lahat ng pagmamayari mo. Ano? Ang ibig sabihin ba nito ay kasosyo noon sa pamilya namin itong de Guzman family? Iyan ba ang magulang ni Anthony de Guzman, attorney? Oo, sa pagkakaalam ko, Jude. Si Anthony de Guzman ang nag-isang anak nila at naging tagapagmana ng kanilang kumpanya na mula naman sa inyong angkan. Nalaman din namin na mahilig talaga ng pamilyang yan na manulot ng mga kumpanya kapag natripan nila. Iyan din ang ginagawa ng kanilang nag-isang anak. Mahilig magkaibigan
At kapag nakuha na ang loob nito, gagawa sila ng paraan para mabago ang lahat. Sa ngayon Mr. Jude, malapit na nating mabuo ang mga ebidensya at paniguradong makulong na ang mga taong yan. Sige, attorney, maraming salamat sa balita nyo. Medyo nabunutan ako ng tinig sa sinabi mo. Ngayong alam na ni Jude ang totoong pagkatao sa pamilyang de Guzman sa pamilyang nanloko sa kanila. Samantalang noong nalaman naman nitong si Marjorie ang nangyari sa kaibigan, agad siyang dumalaw sa ospital. Sa kanyang pagpark sa sasakyan ay nakita niya itong si Anthony habang nasa loob ito ng kanyang sasakyan. Mr. de Guzman, bakit nariyan lang kayo? Nagkita na ba kayo ni Camille? Oo Marjorie, pero kailangan niyang operahan sa mata. Papasok ka ba sa loob? Pwede mo bang mapirma kayo Camille itong papel na ito para sa kukunin kong sinumar? Nako, Anthony, bakit hindi ikaw na lang ang humarap sa kanya? Para naman magkausap na kayo. Oo, pwede naman. Pero meron pa kasing kausap sa phone tungkol sa trabaho. Sige Anthony, dadalhin ko ang mga papeles na iyan. Pero make sure ha na susunod ka sa loob. Oo naman, Marjorie. Pagkatapos ng tawag. Pumasok na sa loob sa ospital itong si Marjorie. Hello, anong balita? Bakit kayo napatawag, Mr. Anthony de Guzman? Nabalitaan namin na merong gustong magbukas ng kaso sa pagkawala ng pamilyang Saavedra. Ano? Hindi nyo ba yan ang ginawa ng paraan para tumigil ang kasong yan? Bayaran nyo ang attorney nila. Siguradong pera lang naman habol to eh. Pero Mr. de Guzman, nasa itaas na naman ang kaso mo. Kapag nangyari to, mapatawag na naman ang pamilya nyo sa husgado. Makinig kayo. Malaki nang nilabas kong pera sa inyo para sa ganitong kaso. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nag-imbestiga. Hayaan nyo Mr. de Guzman. Gagawin naman ang lahat para hindi matuloy ang kaso. Hello, Manang Viole. Gising na ba si Camille? Aba, Marjorie. Mabuti naman at napadalaw ka. Oo Manang Viole. Ano na ang balita sa kaibigan ko? Hayon, nagising na siya pero kailangan niya maoperahan sa mas lalong madaling panahon. Yaya, naroon pala sa labas si Anthony. Meron siyang pinabigay sa akin na papel at kailangan daw pirmahan ni Camille. At ngayon, ikaw naman ang ginagawa niyang tulay para pirmahan ni Camille ang papel na yan? Para saan naman daw? Para daw sa sinumar nila ni Camille. Naku, huwag kang maniwala sa kanya Marjorie. Alam na namin ni Camille ang kanyang totoong pakay. Maliban na lang kay Senyora Elsa. Ganon pa Manang? Kung ganon, hindi pala siya dapat pagkatiwalaan. Camille, kumusta? Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala sa sinapit mo ngayon. Nung nakaraan lang ay nag-usap pa tayo, di ba? Ewan ko ba, friend? Baka ito na yata ang tadhana bilang isang bulag. Camille, habang may buhay, may pag-asa ka pa. Kaya maging positibo ka lang. Makakahanap din sila ng isang magaling na doktor para muli kang makakita. Sayang, hindi ka pala makakadalo sa birthday party ko. Pasensya ka na talaga Marjorie. Alam ko namang magiging masaya ka sa party mo. Oo, masaya nga ako pero ang kaibigan ko naman malungkot. Pero Camille, kahit anong mangyari, narito lang ako. Tandaan mo yan ha. Wow naman, nakaka-touch naman ang kaibigan ko. O sige na, Camille, aalis na ako. Yaya, balitaan mo lang ako kapag naoperahan na si Camille. Sige Marjorie, tatawagan kita. Siya nga pala, kapag nakita mo pa si Anthony sa labas at hinanap itong mga papel, sabihan mong na kay Camille na ito. Pero hindi niya pipirmahan ito. Sige Yaya, masusunod po. Umalis na itong si Marjorie palabas ng ospital. Hindi nga nagkamali itong si Manang Viole na naroon pa rin si Anthony sa labas, naghintay sa paglabas ni Marjorie. Marjorie, kumusta? Napapirman mo ba kay Camille ang dokumento? Mr. Anthony, nasa kanya pa eh. Bakit hindi mo dinala? Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay dahil mo kapag nakalabas ka na? Mr. Anthony, wala na ako doon kung pipirmahan ba o hindi. Isa pa, hindi naman yun ang pinunta ko dito eh. Narito ako para makita ang kaibigan ko.
Kung gusto mo, edi pumasok ka sa loob. Kunin mo. Aba, bakit ang tapang mo yata ngayon ha? Nakisuyo naman ako sa'yo ha. Sige na, umalis ka na bago pa tumaas ang dugo ko sa'yo. Tingnan mo. Ugali mo pa lang. Hindi na nababagay para sa kaibigan ko. Baka abusuhin mo lang ang kaibigan ko ha? Agad sumakay naman itong si Marjorie sa kanyang sasakyan at umalis na. Samantalang, nakatagpo naman ng isang espesyalistang doktor itong si Senyora Elsa. Kahit medyo mahal ang bayad ay gagawin nila ang lahat para muling makakita ang kanyang apo. Ito na kaya ang panahon para muli nang makakita itong si Camille. Tuloy na kayang mabawi ni Jude ang ari-ariang inagaw mula sa kanyang pamilya. Samantalang parang wala na rin sa kanyang katinoan itong si Anthony dahil sa nangyaring pagbukas ng kaso sa pagkawala ng mag-asawang Saavedra at sila ang sospek dito. At kung hindi nila ito mapigilan sa kulungan ang kanyang bagsak. Samantalang nakahanap na rin itong si Elsa ng isang espesyalistang doktor na siyang opera kay Camille. Kaya naman agad rin itong nagtungo sa ospital para hintayin doon ang doktor. Senyora, mabuti naman po at narito na kayo. Oo, Violi, good news dahil darating na ngayon ang doktor na kinuha ko para mag-opera sa mata ni Camille. Naku, senyora, mabuti naman kung ganun. Talaga, Lola? Salamat talaga na marami, Lola. Siya nga pala, nakita niyo ba si Anthony sa labas? Hindi naman, Camille. Bakit? Hindi ba siya pumasok dito sa loob para bisitahin ka? Oo, Lola, pero saglit lang. Hindi niya kasi napapayag si Manang Violi na lumabas muna ng kwarto para daw mag-usap kami. Lola, kung sakaling bumalik man o hindi ang paningin ko, gusto kong sabihin sa inyo na hindi ko gusto si Anthony. May nalaman ako sa kanya na hindi maganda. Ano? Ano ang nalaman mo, Apo? Lola, may nakarinig ng mga sinabi ni Anthony na pera lang ang habol niya. At kapag naging kami na, siya na ang hawak ng mana ko mula sa inyo. Nako, Camille, sino ang nakarinig ng mga sinasabi ni Anthony? Baka sinisiraan niya ang magiging asawa mo. Lola, hindi naman nagsisinungaling itong si Jude. Camille, pinagkatiwalaan mo pa ang lalaking iyon? Samantalang dati lang naman siyang nakatira sa lansangan? Kung hindi dahil sa'yo ay baka kung saan kangkungan siya naroroon. Iha, wala namang masama kung si Anthony ang mag-asikaso ng negosyo natin. Alam niya na ang lahat ng pasikot-sikot sa negosyo. Basta Lola, hindi buong tiwala ko sa kanya. Camille, sa ngayon, huwag mong isipin yan. Kailangan maoperahan ka, okay? Sa araw ding iyon, dumating na ang doktor. Kaya naman isang paghahanda ang kanilang ginawa. Kasama nito ang kanyang magiging assistant. Kaya naman noong nagkaroon na sila ng sapat na oras, ay muling sinuri itong si Camille. Nalaman nilang hindi naman mahirap ang operasyon at muli pa itong makita ang kanilang pasyente. Senyora, don't worry. Everything will be fine. Doc, do your best for my granddaughter. Yes, Senyora. We are pretty sure. Kinabukasan, nakaschedule na itong si Camille na operahan. Kaya naging tahimik ang lahat at umaasang sana maging maayos ang lahat. Doc, how's my granddaughter? Is she okay? Yes, Senyora. Just relax. Matapos ng operasyon ay naghintay ang lahat sa muling pagising ng dalaga. Pinatulog kasi ito habang inoperahan. Senyora, kailangan na nating tanggalin ang benda sa kanyang mga mata para mailmulat ng pasyente ang kanyang mga mata nito. Apo, kumusta? Nakita mo na ba kami ni Yaya Violi mo? Lola, mukhang dahan-dahan ko na kayong nakikita ni Yaya. Mabuti naman, Camille, at nakikita mo na kami ng lola mo. Kung ganun, Camille, kailangan nating ipagdiwang ang tagumpay ng operasyon mo. Malaking paghahanda ang gagawin natin sa mansyon. Yaya Violi, maiwan ka muna dito kasama ni Camille habang nagpapalakas pa siya. Habang ihahanda ko ang lahat sa mansyon. Sige, senyora. Susunod na din kami kapag okay na si Camille. Labis naman ang saya ng mga ito dahil sa naging
matagumpay na operasyon. Samantalang nagbadali naman itong si Senyora Elsa na makarating sa bahay dahil gusto pala nitong makausap na masinsinan itong si Jude tungkol sa kanyang pinagsasabi kay Camille. Senyora, kumusta na po Senyorita Camille? Jude, sa ngayon, maayos na siya. Muli na siya nakakita at matutuloy na rin ang kasal nila ni Anthony. Pero ano itong narinig ko mula sa'yo? Sinisiraan mo si Anthony sa apo ko? Paano mo nagawa ito sa kanya? Wala kang utang na loob. Ikaw na nga ang tinutulungan tapos nakuha mo pang pigilan ang kasal nilang dalawa? Pero Senyora, totoo naman pong sinabi ko sa inyo yung narinig ko. Nalulukuhin lang naman yung apo nyo ni Anthony. Tumigil ka, Jude, ha? Dahil sa'yo, mauudlot pa ang kasal nilang dalawa. Kaya simula ngayon, pwede ka nang umalis dito sa mansyon. Hindi ka na kailangan dito. Oh, heto ang pera. 100,000 yan, ha? Siguro naman sapat na yan para bumalik ka kung saan ka man nanggaling. Huwag kang mag-alala, Senyora. Alis na ako dito. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Dahil una sa lahat, wala naman akong ginawang masama eh. Ginawa ko lang ang narinig ko. At sinabi ko sa kanila, hayaan mo bukas, alis na rin ako. Mabuti naman, Jude, at naiintindihan mo ako. Kaya umalis ka na bukas, ha? Kinabukasan ay tuloy nang umalis itong si Jude sa mansyon. Gusto pa sana nitong pasalamatan nitong si Camille pero wala na silang sapat na oras. Samantalang sa araw ding iyon ay lalabas na rin sa ospital itong si Camille at doon na lamang magpagaling sa mansyon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na matagpuan itong si Jude sa mansyon. Senyora, nandito na kami. Oh, Yaya Violi, ang aga naman yata. Senyora, ang sabi kasi ng doktor, pwede na siyang umuwi at sa bahay na lang magpahinga. Lola, maraming salamat talaga. At ginawa niyo ang lahat para muli ako makakita. Siya nga pala, nasaan si Jude, Lola? Bakit? Parang wala siya sa hardin ah. Camille, pinawi ko na si Jude sa kanilang lugar kung saan man siya galing. Hindi ako papayag na sisirain ng lalaking iyon ang mga plano ko para sa'yo. Pero Lola, wala naman pong ibang mauwian si Jude dahil nag-iisa na lang ito sa buhay. Baka nakatira lamang ito sa lansangan. Nako Camille, salip na yung sarili mo ang pagtuunan mo ng pansin para gumaling ka na. Para ihahanda ko na rin ang mga papeles sa kasal niyo ni Anthony. Huwag mo nang alalahanin ng lalaking iyon dahil binigyan ko na siya ng 100,000. Tingnan mo kung ano nangyari. Tinanggap naman niya agad. Sino ngayon ang mukhang pera? Si Anthony o siya? Kaya sa susunod, huwag ka na magdala dito ng ganong klaseng tao dito sa mansyon ha. O sige na, Manang Violi, ihatid mo na si Camille sa kanyang kwarto. Manang, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng ipagpatuloy ko ang gusto ni Lola. Ano kaya ang pinagsabi ng lalaking yun para ipagtanggol siya ni Lola? Camille, hindi naman sa ngayon pero malalaman din ng Lola mo kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Anthony. Manang, meron ka bang phone number ni Jude? Gusto ko siyang makausap. Alam mo bang siya rin ang dahilan kung bakit hindi ako nawalan ng pag-asa na sana muli ako makakita. Senyorita, may tatanong lang ako sa iyo kung hindi mo naman ikakasama. Ano yun, Manang? Senyorita Camille, kung papipiliin ka, kung sino ang gusto mo, si Jude Saavedra o si Anthony de Guzman? Manang, mas pipiliin ko si Jude. Muli pa kayang magkita ang dalawa dahil pinagbawal na kasi ni Elsa itong si Jude na bumalik sa mansyon. Naging masaya itong si Senyora Elsa dahil muli na nakakita ang kanyang apo. Dahil doon ay nagkaroon ng kasiyahan sa mansyon, dadaluhan ito ng mga malapit na kaibigan at kamag-anak. At higit sa lahat ay imbitado dito si Anthony sa naturang kasiyahan. Ngunit hindi ito alam ni Jude na nakabalik na pala sa mansyon itong si Camille. At dahil doon na hiningi naman ni Camille ang phone number ni Jude mula kay Manang Violi. Mabuti na lang at may naka-phone book sa kanyang phone. Kaya naman ay tinawagan ng dalaga itong si Jude para ibalita sa kanya na
imbitado ito sa ganaping kasiyahan. Hello, senyorita. Bakit kinapatawag? Jude, kaya ako tumawag sa iyo dahil gusto kong pumunta ka dito sa kasayahan ko. Dahil, alam mo, nakakita na ako. Aasahan kita ha. Talaga, senyorita? Mabuti kung ganun. Masaya ako para sa inyo, pero pinagbawalan ako ng lola mo na pumunta dyan. Jude, totoo bang binigyan ka ni Lola ng malaking halaga? Oo, senyorita, pero wala naman akong paggamitan ng perang ito eh. Ibabalik ko to sa lola mo. Jude, gusto kong marinig mula sa iyo na pumunta ka dito sa mansyon, pakiusap. Please. Pipilitin ko, senyorita, pero hindi ko mapapangako sa iyo dahil meron kasi akong mahalagang gagawin. Binaba ni Jude ang tawag at nagtungo na ito sa opisina ni Attorney Punsalan upang pag-usapan nila kung paano hulihin itong si Anthony bilang kasabwat sa mga taong gumawa nito sa mga magulang ni Jude. Attorney, kumusta na? Anong gagawin natin dito? Mr. Saavedra, good news. Meron tayong hawak na sapat na ebidensya. Kahit ngayon ay pwede nating hulihin itong si Anthony, pati yung mga magulang niya. Paano yun, attorney? Wala sa bansa yung mga magulang ni Anthony. Mahuli ba sila? Mr. Saavedra, nakatembre na sa DFA at sa mga kapulisan kung sakaling bumalik dito sa bansa ang mga magulang ni Anthony. Sila na may pakana kung bakit nawala ang mga magulang mo at dahil doon, sila ang gumawa ng paraan para malipat sa kanilang pangalan ang kumpanya ninyo. Pero paano ni attorney? Paano lipat sa kanila? Alam mo, noon, magkaibigan ang parents mo at ang mga di Guzman, pero trinedor nila ito at hindi nila sinabi sa iyo para hindi ka na mag-alala. Attorney, bukas may maganap na kasiyahan sa mansyon ng mga Montefalcon at marahil imbitado doon si Anthony. Pwede ba siyang hulihin doon? Oo, pwede dahil nakandaan ang warrant of arrest sa kanya at ang mga pulisan para hulihin siya doon. Kinabukasan, hindi inasahan na maraming bisita ang dumalo sa pagpapasalamat ni Camille sa naging successful na operasyon. Marjorie, maraming salamat at narito ka. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa kaarawan mo. Camille, naku, ayos lang yun. Alam naman natin kung ano ang dahilan, di ba? Ngayon, nakikita mo ba si Anthony? In fairness, gwapo siya. Pero what if mamaya sasabihin ng lola mo na ikakasal ka na sa kanya? Tatanggapin mo ba? Ewan ko, Marjorie, pero kung ako lang ang masusunod, ayaw ko talaga sa kanya. Wala akong naramdaman sa kanya eh. Camille, kung kay Jude, ayos lang ba sa'yo? Ewan ko ba, pero mas magaan ang loob ko kay Jude sa Saavedra kaysa kay Anthony. Ay naku, Camille, kung saan ka masaya, nandito lang ako. Handa kitang suportahan. Ladies and gentlemen, I need your attention please. Gusto kong mapasalamat dahil naging matagumpay ang operasyon ni Camille. At isa pa sa espesyal na announcement, they are getting married soon between Camille and Anthony. And also thanks to Dr. Ponsalan sa kanyang best effort para sa apo ko. And now, let's enjoy the party. Have a nice day and have a good day everyone. Maya-maya pa ay biglang lumapit itong si Anthony sa tabi ni Camille at kinausap niya ito. So, paano yan babe? Matutuloy na pala ang kasal natin ano? How I wish talaga, Anthony, kung papayag ang kaibigan ko. Dahil ang totoo, wala namang kasing puwang sa kanyang puso eh. Bakit? Meron pa bang mas karapat-dapat kaysa sa pagmamahal ko sa kanya? O yung sabihin na si Jude, ang boy sa mansyon na ito? Habang nagpatuloy ang kasiyahan, ay dumating naman itong si Jude, nakasuot ito ng isang mamahaling kasuotan. Camille, nakikita mo ba kung sinong nasa entrance? Hindi ba si Jude Saavedra yan? Wow! Napakagwapo naman ang kanyang suot ngayon. Inibintahan mo ba siya? Oo, Marjorie. Tinawagan ko siya na dumalo ngayon dito. Mabuti naman at dumating siya. Ngunit sa bungad pa lamang ay hinarangan na ito ni Senyora Elsa. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ba ang sabi ko sa'yo na ayaw na kitang makita dito sa mansyon? Hindi naman kita inibitahan ha. Umalis ka na kung ayaw mong tumawag ako ng mga pulis. Oh,
nandito na pala ang mga pulis. Mga sir, huli niyo nga itong taong ito. Hindi naman siya imbitado sa party na ito eh. Palisin niyo siya. Miss Montefalcon, nandito kami dahil meron kaming warrant of arrest para kay Mr. Anthony de Guzman. Ano? Si Anthony? Bakit? Ano bang ginawa niya? Bakit niyo siya inuhuli? Ito nasa harapan niyo ngayon. Ang dapat niyong hulihin. Mrs. Montefalcon, malaking kasalanan ng mga Guzman at kailangan lang panugutan ito. Dahil sa pangyaring iyon ay nais tumakas nitong si Anthony dahil alam naman ito na nabuhay ang kaso noon dahil sa ginawa ng kanilang pamilya. Bitiwan niyo nga ako. Ano bang kasalanan ko? Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Bigla namang nagsalita itong si Jude. Kilala ka namin, Mr. de Guzman. Kayo at ang pamilya niyo. Aba, ikaw na buhay ka? Anong pakialam mo dito? Oo nga pala. Hindi mo pala ako nakilala, Anthony, no? Ako lang naman kasi ang anak ng pamilyang Saavedra na niloko nyo. Alam nyo, lahat pati ng kumpanya ko ay inagaw nyo. Pero hindi ako papayag dito. Kaya sa oras na ito, kayong lahat sa kulungan ng bagsak. Sir, dalhin nyo sa presinto ang lalaking ito at siguraduhin nyo hindi siya makatakas at hindi makapiyansa. Saglit na hinto muna ang kanilang kasiyahan dahil sa pagkahuli ni Anthony. Jude, sino ka ba talaga? Senyora Elsa, ako si Jude Saavedra, anak na may-ari ng Saavedra Group Company na inagaw ng mga de Guzman. Ano? Hindi ito maaari. Ang ibig sabihin, kayo ang nagmamay-ari ng kumpanya? Oo, kami nga. Kaya heto, gaya ng sabi ko sa inyo, ibabalik ko sa inyo ang pera na binigay mo sa akin dahil hindi ko ito kailangan. Ang kailangan ko ang apo niyo si Camille. Oo, Camille, ikaw ang gusto ko pero iyan kung tatanggapin mo ako sa buhay mo. Jude, alam mo, nung una pa lang, may naramdaman ako sa'yo at nilihim ko lang iyon. At ngayon na nasarapan mo na ako mismo, aaminin ko sa'yo na gusto rin kita. Nagpapasalamat din ako dahil dinumayan mo ako noong nasa ospital pa ako. Ganun ba, Camille? Kung ganun, hindi pala talaga ako nagkamali. Pero paano ang Lola Elsa mo? Alam ko naman na hindi siya boto sa akin eh. Mr. Saavedra, narinig ko ang lahat ha. Paumanhin. Kung naging one-sided lang ako, hindi ko man lang pinaniwalaan ang sinasabi mo sa apo ko. Senyora, gaya po na nasabi ko sa inyo, mahal ko si Camille, ang apo ninyo. Sana ibig niyo ako ng pagkakataon at siguraduhin ko sa inyo na mamahalin ko siya ng tapat. Mr. Saavedra, kung mahal niyo talaga ang apo ko, wala na akong magagawa kundi pumayag na lang, pero ito ang tandaan mo ha, ayaw kong masaktan ang apo ko. Kaya mula ngayon, anytime pwede ka nang dumalaw dito. Kayo na mag-usap ni Camille. Sige ha, may asikasuhin lang ako. So, Camille, pwede ba kitang ligawan para official na tayong magkasintahan? Jude, kahit hindi ka naman ligaw, sasagutin na kita ngayon. Ano? Oo Jude, tinatanggap na kita bilang kasintahan ko. Sa araw na iyon, labis ang sayang naramdaman ng dalawa dahil hindi nila alam na ganito ang kinalabasan ng lahat. Sa ngayon ay tuloy na ngang nakulong ang mga magulang ni Anthony dahil sa kanilang krimeng ginawa. Tuloy na ring nabawi ni Jude ang mga dapat bumalik sa kanya dahil sa tulong ng kanyang abogado. Napapasyahan ng pamilyang Saavedra at Montefalcon na magkasosyo sa kumpanya para mas lalong malakas ito. Ilang buwan noon, nakalong itong si Anthony. Natupad na rin ang kanilang napag-usapang kasal at iyon ang gusto nilang mangyari sa bawat isa. Hanggang dito na lang muna, kaibigan. Labis po kami nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat at paalam.